Magandang araw. Ako po si Saina. Dito po kami sa Samar nakatira. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang kwento nung magpiesta sa baryo namin. Mga 10 taon na rin ang nakaraan. Buwan ng January noon. Katulad ng nakagawian ay naghanda ng marami sa bahay para sa mga taong pupunta. Bumisita ang mga kamag-anak namin galing Leyte, kaya naging family reunion na rin yon. Naging maayos naman lahat. Nabusog sila sa pagkain at sa kwentuhan dahil ang iba ay matagal din naman namin na hindi nakikita. Kinagabihan naman ay nagsimula na ang inuman nila papa at mga tito at pinsan ko. Parang malaking compound ng bahay namin sa baryo at pati mga ibang kapitbahay ay naimbitahan na rin. Natandaan ko pa noon, habang nasa kusina kami sa likod bahay, ay naririnig namin ang malakas na boses ni Papa mula sa inuman nila. Nakikitawa din kami ni Mama habang nakikinig sa mga biruan nila ng mga tito ko. Maya-maya pa, habang naghuhugas ako ng pinggan ay nakarinig kami ni Mama ng ingay. Putok na galing sa baril kung hindi ako nagkamali. Pagkatapos noon ay biglang humahangos na tumakbo papasok ng kusina ang tito ko. At sinabi niya na tumawag daw kami ng ambulansya dahil pinagbabaril daw ng lalaking nakamotor na huminto sa harap ng bahay, si Papa. Nagmadali kaming lumabas si Mama noon para tignan si Papa. Nanginginig ang tuhod ko nang makita ko si Papa na nakahandusay at may 2 tama ng baril. Agad namang tumawag ng ambulansya si Mama. Nadala naman namin si Papa sa ospital pero binawian din ng buhay dahil maraming dugo na raw ang naubos. Halos gumuho ang mundo ni Mama nang mawala si Papa. Pagkatapos noon ay nag-imbestiga ang mga pulis. Mistaken identity daw ang nangyari sa papa ko, sabi ng mga pulis. Aminado ako nang mawala si Papa ay madalas na akong gumala dahil nalulungkot ako sa tuwing nasa bahay lang ako. Naaalala ko ang pagkamatay ng tatay ko. Nahanap ko ang kasiyahan sa mga kaibigan ko. Pinagsasabihan ako ni Mama pero hindi ako nakikinig. Umabot pa sa puntong lumalayo na ang loob ko sa kanya. Isang gabi nun, kakauwi ko lang galing school. Nagugutom ako kaya dumiretso na ako sa kusina. Nadatnan ko si Mama doon pero hindi niya ako napansin. Nagtago ako sa likod ng cabinet. Narinig ko kasi na parang may kausap siya pero hindi ko nakikita. Maya-maya pa ay narinig ko na nagsalita si Mama ng tart. Nagulat ako dahil yun ang tawagan nila ni Papa. Kaya kaagad akong lumapit kay Mama para ipaalala sa kanya na wala na si Papa. Nagalit si Mama sa akin dahil hindi ko daw ba nakikita si Papa na kausap niya. At nasa harapan daw namin si Papa. Maya-maya pa ay tumayo na si Mama dahil magpapahinga na raw sa kwarto si Papa dahil pagod sa maghapong trabaho sa bukid. Naguguluhan naman ako ay hindi ko nilang pinansin iyon. Baka yun ang paraan na lang ni Mama para mawala ang lungkot na nararamdaman sa pagkamatay ng papa ko. Noong una ay hindi pa ako kumbinsido na nakikita ni Mama si Papa. Pero nang ako na ang nakaramdam ng kababalighan sa bahay, ay naniwala na din ako. Natatandaan ko pa noon nang isang beses patulog na ako noon nang may kumatok sa kwarto ko. Alam kong si Mama lang yon dahil kami lang 2 ang tao sa bahay. Pagbukas ko ng pinto ay wala naman akong nakitang tao. Pero naamoy ko ang pabango na laging ginagamit ni Papa na ibinigay ng tito ko na nasa abroad. Kinilabutan ako dahil alam ko na si Papa ang nagparamdam sa akin. Maya-maya pa, may narinig akong kalabog sa kwarto ni Mama, kaya nagmadali akong pumunta doon. Nakita ko si Mama
na nasa sahig na. Nahihirapan siyang huminga. Agad naman akong humingi ng saklolo sa kapitbahay at nadala si Mama sa ospital. Nang maging maayos na si Mama ay kinausap ko siya. Sinabi ko ang naramdaman ko ng gabi na bago siya nadala sa ospital. Ang sabi ni Mama, baka si Papa raw yun. Siguro ay ginising lang daw ako ni Papa para malaman na may nangyaring hindi maganda kay Mama. Simula nang mangyari yon ay hindi na nagparamdam si Papa. Alam niyang maayos na kami ni Mama at pinangako ko na aalagaan ko siya. Yang po ang pangalan ko at tubong Davao. Pero dito na po ako nakatira ngayon sa Naga, na probinsya ng asawa ko, kung saan nangyari yung kwentong ibabahagi ko sa inyo. Buwan ng Mayo nang lumipat kami ni Nonoy sa bahay ng magulang niya mula sa Manila. Doon po kami nagkakilala at nanirahan ng mahigit 1 taon bago namin ipinasyang doon na lang sa kanila tumira. Nakatiwangwang lang kasi yung kapirasong lupa niya doon, kaya naisip naming tayuan na lang ng maliit na bahay. Tamang-tama naman na ilang araw na lang ay fiesta na doon sa barangay nila. Lilibutin daw namin ang mga kamag-anak nila para ipakilala ako at makipamiesta na rin. At nang dumating na nga yung kapistahan, maaga kaming nagpaalam sa mamang at papang ni Nonoy para magsimba. Pagkatapos ng misa ay nabadaan kami sa plaza kung saan nagsisimula ng iba't ibang palaro. Sinabi ni Nonoy na manood muna kami sandali bago kami pumunta sa mga pinsan niya. Nalibang naman ako habang nanunood at hindi ko napapansin na nagpapalipat-lipat na pala ako ng pwesto, kakasilip sa mga naglalaro. Madami kasing tao at natatabunan ako. Nung paglipat ko uli ay may nabangga ako. Hindi ko alam kung sino doon kasi nagkakatulakan nga, pero nagsabi ako ng sorry. Paglingon ko ay may nakita akong isang matandang babae na nakaitim na damit at may belo sa ulo. Napa-second look ako sa kanya kasi yung unang tingin ko ay masama ang tingin niya sa akin. Binalikan ko siya ng tingin at nakumpirma ko ngang matalim ang titig niya sa akin. Napatitig din ako sa kanya kasi inisip ko kung bakit siya nagagalit. Kung siya pala yung nabangga ko, nagsorry naman ako. Doon na ako inaya ni Nonoy at pumunta na nga kami sa mga kamag-anak niya. Malayo-layo din yun sa plaza pero nilakad na lang namin kasi marami pa kaming nadaanan ng mga palaro at iba't ibang paninda. Pero maya't maya akong natitigilan at napapalingon kasi pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin. Hanggang sa nakarating na nga kami sa bahay ng pinsan niya. Pinakilala ako ni Nonoy sa mga tao doon. Tapos ayun, kamustahan sila, balitaan. Nung kumakain na kami sa kusina nila, nasa tapat kami ng bintana. Habang kumakain alumpihit ako. Pasimple akong nagpalinga-linga dahil naramdaman ko uli na parang may nakatingin sa akin. Pero abala naman ang lahat sa pagkain. Napansin nga iyon ni Nonoy kaya tinanong niya ako. At kunento ko nga yung tungkol sa matandang babae. Sabi naman niya ay hayaan ko lang, nga daw yun yung nabangga ko. Patapos na akong kumain noon nang mapatingin ako sa puno na nasa tapat ng bintana. At nagulat ako nang makita ko doon yung matandang babae sa ilalim ng puno, nakatingin at nanlilisik ang mata sa akin. Napasingap ako at itinuro ko yun kay Nonoy pero bigla na lang nawala. Naulit pa yung pagkakita ko doon sa matanda nung araw pa rin yon. Doon naman sa bahay ng tiyuhin ni Nonoy. Di kalayuan yon sa bahay ng pinsan niya pero mas mapuno na sa gawing yon.
Nakikipagtagayan na si Nonoy habang ako naman kakwentuhan sa likod bahay ang tiyahin niya. Marami kasing tanim na gulay at bulaklak doon kaya naaliw ako. Iniwan ako saglit ng tiyahin niya para kumuha ng mapaglalagyan dahil humingi ako ng may tatanim. Nang bigla na lang sumulpot sa harapan ko yung matandang babae. Napasigaw ako sa gulat pero hindi natinag yung matanda at nalilisik talaga yung tingin niya sa akin. Nung magtakbuhan doon sina Nonoy ay bigla na naman siyang nawala. Takot na napayakap ako sa asawa. Sinusundan talaga ako ng matanda at hindi ko alam kung bakit. Pilit naman akong pinapakalma ng tiyahin ni Nonoy dahil nagkanda iyak na ako sa takot. Hindi na nagpakalasing si Nonoy at bago nagdilim ay inaya ko na siyang umuwi. Pinahiram ng tiyuhin niya si Nonoy ng isang buntot pagi at iwas-iwas daw niya sa daan habang naglalakad kami dahil malamang daw ay isang aswang ang matandang iyon. Sa pagkarinig sa aswang ay lalo akong natakot. Pinabauna naman ako ng tiyahin niya ng asin na inilagay sa magkabilang bulsa ko. Habang binabagtas namin ang daan palabas ng malaking kalsada ay nanginginig ako sa takot. Baka kasi bigla na naman lumitaw yung matanda. Pero siguro nga dahil sige ang hampas si Nonoy ng buntot pagi sa lupa kaya hindi niya nagawang magpakita at nakarating kami sa kalsada kung saan marami pa ring tao. Pero nung gabing yon, sinabihan kami ng papay ni Nonoy na posibleng nasundan pa rin daw ako nung matanda kaya humanda kami. Nung isinasara ko na yung bintana ay bigla na lang akong napasigaw nang makita kong nakasilip doon yung matanda. Nagsisigaw ako sa takot pero nandoon na pala si Nonoy sa labas at bigla niyang hinampas ng pagi yung matanda habang sinasabuyan naman ng asin ng tatay niya ang buong katawan noon. Namilipit yun sa sakit at nang hilakbot ako nang bigla itong maging pusang itim. Tumakbo ito at nawala na sa dilim. Sabi naman ni Mamay, sa susunod ay iwasan ko nang mapatitig sa mata ng isang taong hindi mo kilala dahil hindi mo alam kung anong klaseng nilalang ang makakasalamuha mo. Kagaya noong matanda na isa palang aswang at ayaw na ayaw daw ng mga yon na tinitignan sila sa mata. Ako po si Lorna. Dito ako sa Batangas nakatira ngayon. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang karanasan ko nung fiesta sa amin. Magpipiesta na naman po kasi kaya naalala ko na naman. Karanasan po namin ng kapatid ko noon sa peryahan. Kwento sa amin ni Mama nung mga bata pa kami. Kapag piyesta ay hindi namin pinapalampas ang pagpunta sa perya. Hinahatid na kami ng tricycle ni Papa pagkakain ng hapunan. Mga nasa 10 taon ang edad namin noon at ang kasakasama din namin noon ay ang tita namin na kapatid ni Mama. Nagpaalam lang daw si Mama na iihi lang siya saglit pero nung bumalik na siya ay ang kapatid ko na lang na si Luisa ang kasama ni tita. Ang kwento ni Mama noon, may nakapagsabi daw na nakita ako na hawak sa kamay ng isang matandang babae. Ang natatandaan ko lang noon ay ang sabi ng matanda ay pupuntahan namin si Mama kaya sumama na ako. Hinanap daw ako nila Mama buong gabi noon sa perya pero hindi nila ako nakita. Nagpatulong na daw sila sa mga tanod pero wala pa din. Magdamag daw silang naghanap hanggang sa makauwi na sila ay wala pa rin ako. Kinaumagahan daw ay nakita na lang nila ako sa labas ng bahay namin at tulala na at tinatanong nila ako kung saan galing. Ang sinasagot ko lang daw ay kay Mama. Paulit-ulit lang ako. Kinagabihan daw ay nakita ako ng kapatid ko na nakatayo sa gilid ng kama. Pagtapos nun
ay lumakad na ako palabas ng kwarto. Sinundan daw ako ng kapatid kong si Luisa noon. Kahit madilim ang kwarto namin, ay hindi ko pa rin daw binuksan ang ilaw. Nagtaka na rin daw siya nung buksan ko ang pinto ng likod bahay at diretso akong lumabas. Kinabahan daw siya at tinawag na niya sina mama. Pinagalitan din daw siya ni mama dahil baka nananaginip lang siya sa mga nakita niya. Pero nung lumabas na sila mama, ay nakita nila ako na palabas na rin ang bakuran namin. Agad din daw akong hinabol ni Papa. Nang tinawag daw ako ni Papa, ay nagulat pa ako kung bakit kami nandun sa labas ng bahay. At tinanong ako ni Papa kung anong ginagawa ko sa labas ng bahay. Ang tanging sinagot ko lang daw ay inaaya ako ng matanda para pumunta sa perya at puntahan daw namin si Mama. Hindi ko na matandaan yun kaya kinuwento na lang ni Mama. Isang beses daw nun si Luisa ay inabangan ng isang matandang babae sa labas ng paaralan nila. Katulad din daw ng sinabi sa akin ng matanda ang sinabi kay Luisa. Napupuntahan daw namin si Mama sa perya. Natakot daw si Luisa kaya nagtatakbo siya pabalik ng paaralan. Kinagabihan noon nilagnat si Luisa at sinasabi niya na may matandang babae na nakatingin sa may bintana. Kaya nagpatulong na sina Mama kina Lola at dinala nila Mama sa albularyo si Luisa para gamutin. Ang sabi ng albularyo ay nabati daw kami ng isang matandang babae at gusto daw nun na kunin ang isa sa amin. Muntik na daw akong makuha dahil mahina ang personalidad ko. Sumusunod lang daw ako dito kung anong sabihin katulad nung sa perya. Hindi katulad ni Luisa ay nakukontra niya. Takot daw sa matanda ang kapatid ko pero may reaksyon daw. Hindi katulad ko na natutulala. Ang sabi nila ay hindi taga dito sa amin ang matanda. Isa lang daw dayo sa lugar kasi makikilala mo talaga ang taal na taga roon. At talagang nangunguha daw ng mga batang babae. Mapaumaga, tanghali o gabi pa. Isang uri daw ito ng aswang na kayang gayahin ng isang normal na tao sa kahit anong itsura. Ilang linggo din na nagsunog ng goma si Papa sa bakuran namin at binigyan din kami ng pangontra para hindi na malapitan ng aswang. Hanggang sa magkuleo kami at sumasapit ulit ang fiesta sa amin ay hindi na ulit namin nakita ang matanda. Kahit sa peryahan ay wala na siya. Siguro daw ay lumipat na ng lugar na makukuhanan niya ng mga batang babae na isasama niya sa lugar nila. Hello po sa ating narrators and admin. Ganon din po sa mga avid listeners na gaya ko. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Zaza. 25 years old at taga Batasan Hills, Quezon City. Yung isishare ko pong experience ko ay nangyari 3 years ago sa isang lugar sa Tondo. Bale nung time na yon ay doon po ako nakastay sa mga pinsan ko sa Sampaloc. Pa-abroad po kasi yung cousin kong si Army at sinusulit lang namin yung time na magkakasama kami kasi matatagalan siya doon. Sa magpipinsan kami pa naman talagang tatlo ng kapatid niyang si Louie ang sobrang close. Kaya lang si Louie, mula nang maging girlfriend niya si Angeli, hindi na namin halos nakakasama. Nawalan na siya ng time sa amin kasi gusto ni Angeli, silang dalawa lang ang palaging magkasama. Masyado kasing silosa, pati kaming kamag-anak pinagseselosan niya. Pero nitong bago umalis si Army, wala siyang magawa. Dahil lagi talaga namin kinakaray si Louie sa mga lakad namin. Siyempre, matagal magkakahiwalay yung magkapatid kaya dapat sulitin yung moment na magkakasama sila. Inaaway nga kami ni Angeli pero
hindi na lang namin pinatulan. Pero 2 days bago yung flight ni Army, nagulat kami nang biglang sumulpot doon si Angeli. Ini-invite kami dahil fiesta daw sa kanila. Very friendly yung dating niya noon at nag-apologize pa sa pagtataray niya sa amin. Kaya napilitan kaming pagbigyan siya. Pagdating namin sa bahay nila Angeli, formal na mukha ng mga tao doon ang sumalubong sa amin. Nakabungad sa harap ng bahay yung grupo ng mga lalaking hubad-baro na nagiinuman. Pinakilala niya kami doon at special mention niya si Louie doon sa matandang lalaking tinawag niyang Yoyo na napansin kong masama ang tingin sa kanya. Wala ring tumanggap ng pakikipagkamay ni Louie at sa halip ay nag-usap sa lingwaheng Bisaya tapos ay nagtawanan ng nakakainsulto. Napasimangot kami ni Army sa ginawa nila. Pagpasok naman namin sa loob ng bahay ay mga nakatingin lang din sa amin yung mga tao doon. May sinabi si Angeli sa kanila sa lingwahe nila tapos ay sakalang umiti sa amin nang paismid ang mga yon. Doon palang gusto ko nang ayain yung magkapatid kasi feeling ko noon hindi naman kami welcome doon. Parang ang init ng dugo nila sa amin. Bumulong si Louie na pagpasensyahan na lang daw namin. Nahalata siguro ni Angeli kaya nung may sinabi uli siya sa mga tao doon, pinaupo na kami at inestima. Nung kumakain na kami, ay panay ang tingin nila sa amin habang nag-uusap sa dialect nila. Maya-maya ay pumasok doon yung kuya daw ni Angeli at pilit tinagayan si Louie ng alak. Nung inabot niya yun ay napansin kong nakasawsaw ang dulo ng hiniliit niya sa alak. Napansin ko ang ganoon din ang ginawa nung tiyahin daw ni Angeli nung hainan niya kami ng ulam. Nakita kong nakalubog din ang daliri niya sa ulam na may sabaw. Hindi namin iyon ginalaw ni Army pero nagulat na lang kami nung bigla niya kaming lagyan sa kanin. Nailang lang kami kaya napilitan kaming sumubo. Tinapos ko agad ang pagkain ko noon kasi nakaramdam ako ng pagkahilo. Pinagpapawisan din ako ng malamig. Napahawak ako kay Army pero nangangatal ang mga kamay niya. Pagharap ko ay nakita kong namumutla na siya. Naalarma ako at kinalabit ko si Louie pero hindi siya makasagot dahil nakayuko siya at hinihimas naman ng batok. Hindi ko alam kung sino ang una kong iintindihin sa kanila dahil maging ako man ay nag-iiba na rin ang pakiramdam. Umiikot na ang paningin ko at butil-butil na rin ang pawis ko. Tinawag ko si Angeli at humingi ng tulong pero dumodoble ang tingin ko sa kanya at mistulan siyang halimaw na humahalakhak. Naglapitan na sa amin ang mga kamag-anak niya at lahat sila ay mistulang halimaw na kumukuyog sa amin habang naghahalakhakan. Sa nanlalabo kong paningin ay sinikap kong makatayo at hilahin si Army na halos mawalan na ng malay. Hindi ko na matandaan noon kung paano kami nakauwi. Ang huling natatandaan ko ay may isang matandang parang kapitbahay yata nila na umakay sa amin at isinakay kami sa taxi. Tapos tuluyan ng nandilimang paningin ko. Nang magkamalay ako ay nasa isang lugar na kami na hindi pamilyar sa amin. Tapos nandoon na yung mama nila Louie at may kasamang isang matandang lalaki na hindi rin namin kilala. Pinabangon niya kami nila Army pero nahihilo pa rin ako. May pinainom sa amin yung matanda tapos pare-pareho kaming sumuka. Nang bumalik kami sa wisyo ay doon namin naintindihan ang mga nangyari. Albularyo pala ang matanda na pinagdalhan sa amin ng tita ko at ayon sa kanya ay nadali kami ng mag-anak ng manlalason. Maaring napagtripan daw kami o mainit ang dugo sa amin. Kaya pala inimbita kami ni Angeli sa fiesta nila ay may masamang balak pala sa amin. Natuloy naman na umalis si Army at si Louie ay nakipaghiwalay kay Angeli na pamilya pala ng Manyayanggaw.
Hello po, ako po si Judy. Naisipan ko pong ibahagi sa inyo ang kwento ng tita ko nung nasa kolehiyo pa lang siya. Kapatid ng tatay ko si Tita Elma. Panganay ang tatay ko sa kanya at taga Bacolod sila. Kwento ni Tita Elma, nung nasa kolehiyo raw siya, ay sinama siya ng manliligaw niya sa lugar nila, doon din sa Bacolod. Fiesta raw kasi sa lugar nila at gusto raw ipakilala si tita sa mga magulang nung lalaki. Isinama ni tita ang kaibigan niya dahil hindi daw siya papayagan nila lola kung mag-isa lang siya. Bus ang sinakyan nila tita noon dahil malayo na sa bayan ang lugar ng manliligaw niya. Baryo ang lugar ng lalaki. Liblib na yata. Mga 4:00 ng hapon sila umalis noon at 7:00 na sila nakarating doon. Kinabukasan pa raw ang fiesta doon, kaya hapon sila nagpunta para maaga sila kinabukasan. Pagdating daw nila sa bahay ng manliligaw ni tita ay may mga nagiinuman na at nagkakatay ng mga ihahanda para sa fiesta. Nasapik daw noon sina tita dahil may sayawan sa plaza kinagabihan. Kaya nagpunta sila roon. Ipinakilala daw sila tita sa mga kaibigan nito at mga kamag-anak. Inimbitahan din sila para sa fiesta. Kinabukasan ay maagang nagising sila tita at ang kaibigan niya. Tumulong din daw sila sa paghahanda sa fiesta. Tanghali noon nang kumain sila pero kunti lang dahil may nag-aaya daw sa kanila para doon naman kumain. Hindi nila matanggihan dahil hindi naman sila taga roon. Hindi daw nakasama noon ang manliligaw niya kasi abala sa ginagawa. Kaya sila na lang ang nagpunta doon sa nag-aaya sa kanila. Pero hindi daw napansin ng manliligaw ni tita kung sino ang nag-aaya kina Tita Elma kahit ang mga magulang nito. Nang nandun na sila sa bahay ay humingi muna ng soft drinks si Tita Elma dahil nauuhaw na siya. At ang kaibigan niya ang panghimagas naman ng kinain. Pagtapos daw nilang kumain ng handa ay umuwi na sila dahil baka hinahanap na sila ng manliligaw ni tita. Pagdating daw nila sa bahay ay biglang sumakit ang tiyan ng kaibigan ni Tita Elma. Akala nila tita ay nasobrahan lang sa pagkain. Hanggang gabi ay hindi pa rin tumitigil ang pagsakit ng tiyan niya. Parang pinipiga daw ang bituka at panihilab. Nagsusuka na nga rin daw ang kaibigan ni Tita Elma pero panay tubig lang ang lumalabas. Tinanong sila ng magulang ng manliligaw ni Tita Elma kung sino ang nag-imbita sa kanila at ano ang kinain nila roon. Dinuguan at kaldereta lang daw ang kinain niya. Si Tita Elma naman daw ay hindi kumain ng ulam kaya hindi siya sinakitan ng tiyan. Panay pilit daw ng babae na kumain sila sa bahay. Itinuro pa daw ni Tita Elma kung saan nakatira ang babae. Nagtaka daw si Tita Elma dahil nagkatinginan ang manliligaw niya at ang mama nito. Malayong kamag-anak daw yun ng manliligaw ni Tita Elma. Pero hindi na raw nila pinapansin yun. Simula nang manggaling ng abroad yun ay hindi na pumupunta sa kanila. Ang balita pa raw ay nahawaan yun ng pagiging aswang. Nayanggaw. Simula nang umuwi raw ito ay di na nila pinapansin at mailap na sa kanila. Hinaplusan daw ng nanay ng manliligaw ni Tita Elma ang tiyan ng kaibigan ng langis. Pagkatapos ay pinainom ng katas na galing sa pinitpit na buto ng halaman para maisuka lahat ng kinain niya. Pagkainom daw nun ay halos lahat ng kinain niya ay naisuka na at pagkatapos ay parang hinang-hina siya. Hindi nga halos makasalita pero medyo gumaan daw ang pakiramdam niya. Tingin nila ay sinadya daw ng kamag-anak nila na pakainin sila dahil alam na bisita sila ng kamag-anak nito. Nang gabi ring yun, habang nagpapahinga na sila ay sumakit na naman daw ang tiyan ng kaibigan ni Tita Elma. Pauwi na sana sila kinabukasan, kaya lang ay
ganun ulit ang nangyari. Kaya dinala na nila sa albularyo ang kaibigan ni tita. Nalaman nila na ginawan talaga ng masama ng aswang ang kaibigan niya. Kaya pinuntahan yun ng mga magulang ng maniligaw ni Tita Elma at napaamin nila. Humingi naman ng tawad ang kamag-anak nila sa nagawa at nangakong hindi niya na ulit gagawin at tutulungan siya na magpagamot ng mga kamag-anak. Nainggit pala dahil sila ay maraming bisita. Tapos sa kanya walang pumapansin. Pagkatapos daw nun ay umuwi na sila Tita Elma at hindi na ulit sumakit pa ang tiyan ng kaibigan niya. Isang pagbati po. Una ay sa admin ng inyong horror channel at ganoon din sa lahat ng sumusubaybay dito. Matagal ko nang gustong magpadala ng storya ko dito pero ngayon lang po ako nagkalakas ng loob na sumubok. Bago po ang lahat magpapakilala muna ako. Ako nga po pala si Julie. 36 years old na po ako ngayon at sales lady sa isang mall dito sa Bulacan. Yung barangay po namin ay isa sa mga lugar dito sa Bulacan na nagdaraos ng pagoda o prosesyon sa ilog tuwing kapistahan. Hindi ko na lang po babanggitin kung anong bayan kami. Bata pa lang po ako ay sumasama na ako sa pagoda at isa din talaga siya sa inaabangan ko tuwing fiesta dahil nakakatuwa pong ma-experience yun. Kaso po, ibang experience yung nangyari sa akin nung fiesta na yon. Noong taong 2018. Inimbita ko po ang may 3 sa katrabaho ko kasama na yung boyfriend kong si Ethan. Maaga ko silang pinapunta dahil gusto ko nga rin po silang isama sa pagoda. First time daw nilang mararanasan iyon kaya excited din sila. Nag-almusal muna kami sa bahay tapos ay umattend ng misa. Matapos yon ay unang-munang ipoprosesyon ng patron namin sa kalsada bago ilalagay sa makulay na pagoda na nakasakay naman sa kasko. Nasa 10 mahigit ang maliliit na bangkang pwedeng sakyan ng mga sasama sa pagoda pero pinalad kaming doon mismo sa kinalalagyan ng patron mapasama. Isa kasi ang nanay ko sa committee. Nagsimulang umandar ang pagoda at lumibot sa ilog. Pinalilibutan siya ng mga maliliit na bangkang makukulay din ang kayak. Masaya ang mood ng lahat. Nag-e-enjoy naman ang mga kasama ko. Napapaindak pa si Ethan sa tugtog ng musiko na kasama din doon. Ako naman ay inililibot ang tingin sa kabaligiran. Gandang-ganda kasi talaga ako sa ilog na yon. Nakaka-relax tignan ang malinis na ilog at makapal na hilera ng bakawan. Inilibot ko din ang tingin ko sa mga nakangiting muka ng mga naroon. Nakita ko ang nanay ko na kasama ang grupo ng mga taga-kapilya. Nakapalibot sila roon sa patron at nakasuot ng mga kimona. Paalis na ang tingin ko sa kanila nang may biglang umagaw ng pansin ko sa bandang likuran ng nanay ko. May lalaking nakatayo doon na nakasuot ng ternong barong Tagalog. Hindi pamilyar sa akin ang muka. Hindi ko alam kung taga roon o dayo. Pero hindi yung suot niya ang ikinapukaw ng atensyon ko. Kahit na nga parang siya lang yung naiiba ang suot sa hanay nila nanay. Ang mga kasama kasi nilang lalaki ay kimono din ang suot at hindi barong. Kundi yung itsura niya. Basang-basa po kasi siya mula ulo hanggang paa. Hindi naman ganoon kalayo ang pagitan namin kaya malinaw kong nakikita na basa talaga siya at tumutulo pa nga ang damit niya. Nagtataka ako kung bakit kasi alangan namang naligo siya sa ilog nang ganoon ang suot. Hindi maalis-alis ang tingin ko sa kanya. Tapos kasi ay napakaseryoso din po ng mukha niya. Habang lahat ay nakangiti at napapasayaw, siya naman ay pormal ang muka. Napansin pala ako ni Ethan at tinanong ako kung sino daw ba yung tinitignan ko dahil kinakausap pala niya ako
at hindi ako sumasagot. Sinabi ko sa kanya yung tungkol sa lalaki at itinuro ko pero hindi daw niya makita. Ganoon din yung mga kasama ko. Wala naman daw silang nakikitang lalaking nakabarong at basa sa likod ng nanay ko. Doon na ako nagtaka na parang wala ngang pumapansin sa kanya. Hinuli ko ang tingin ng nanay ko at inginuso ko ang lalaki sa likod niya. Lumingon naman ang nanay ko pero wala siyang reaksyon. Parang wala siyang nakitang tao doon, samantalang nasa likod lang niya talaga. Napakamot na lang ako. Natapos na rin ang pagoda at idinaong na sa gilid. Habang naghihintay kami ng pagkakataon na makasampa, ay napatingin uli ako sa gawin ng lalaki. Pero nagulat ako at nanlaki ang mga mata sa itsura niya. Hindi lang siya basta basang-basa. Maputla rin ang muka at kamay niya na nagmistulang bloated na bangkay. Natutup ko ang bibig ko na kamuntik nang mapasigaw. Takot na itinuro ko kina Ethan, yung lalaki. Pero wala talaga silang nakikita. Nanginginig na inalalayan nila ako pabalik sa Pampang. Pinigilan ko ang sarili kong makagawa pa ng komosyon doon dahil pinagtitinginan na kami ng mga tao. Pagdating sa bahay ay saka ko sinabi kina nanay yung nakita ko. Pero hindi daw nila nakita yung sinasabi kong lalaki. Kinabukasan, may nagbalita sa amin na may natagpo ang bangkay ng lalaki. Nakasabit sa katig ng bangkang ginamit sa pagoda. Nagkatinginan kami nila nanay at ipinasyang makiusyuso. Ginoon na lang ang kilabot na bumalot sa akin nang makumpirma kong iyon yung lalaking nakabarong at basang-basa. Hindi raw yun taga roon at maaring inanod lang mula sa kabilang bayan. Napaiyak ako kahit hindi ko siya kilala. Hanggang ngayon ay iniisip ko pa rin kung anong koneksyon. Bakit ko siya nakita at bakit sa akin siya nagpakita. Hindi maalis sa isip ko yon, kaya sa tuwing sasapit ang fiesta sa amin ay hindi na muna ako sumasama sa pagoda. Kumusta po? Ako si Daisy, isang SK kagawad dito sa Guimaras. Gusto ko lang po i-share sa inyo ang karanasan namin sa street dance sa lugar namin nung fiesta. 4th year high school po ako noon nang sumali ang school namin sa pa-street dance ng lugar namin. At dito na rin nangyari ang nakakakilabot na kwento. Halos araw-araw pagtapos ng klase ay nagpa-practice kami para kapag dumating na ang contest ay maging maayos ang performance naming lahat. Bisperas po ng fiesta nang gawin ng street dance. Ang tema ng sayaw namin ay parang tribo, kaya napuno ng body paint na kulay itim ang katawan namin. Parang nalublob kami sa putikan dahil sa pinturang itim sa katawan namin. Enjoy naman namin kasi maganda ang tugtog at marami naman ang nanonood. Mga bandang hapon na ay marami na rin ang sumali sa street dance at halos mapuno na ang buong kalsada. Maya-maya lang ay may tumibi sa akin na lalaki. Naka-body paint din ito ng itim. Inakala ko na kasama namin siya sa street dance. Panangisi pa niya sa akin kaya inirapan ko. Ang mas nakakainis ay ang mayat-maya niyang pagbangga sa balikat ko at patawa-tawa pa. Ang sabi ng kasama ko ay baka lasing lang daw dahil nga fiesta. Hindi na ako nakatiis kaya tinulak ko na at muntik siyang matumba. Sinit ako ng isang kasama ko. Malakas daw ang usog nun at marunong sa pangungulam. Sa baryo daw yun nakatira. Sobrang inis ko kasi sa ginawa niya. Umalis din naman siya at bago siya tuluyang lumayo ay tinuro niya muna ako at tinignan ako ng masama at parang bumubulong-bulong din siya. Nang lumakad na ang grupo namin para magsayaw ulit ay biglang parang may gumuhit sa sikmura ko at namimilipit na rin ako sa sakit.
Kaya inalalayan na ako ng mga kasama ko papunta sa nakaparadang tricycle. Ang sabi pa ng isang kasama ko ay baka nausog daw ako ni Loloy, ang lalaking lumapit sa akin kanina. Pagtapos noon ay dinala na din ako sa ospital. Pagdating ko doon ay panay ang suka ko na at namumutla na ako. Hindi ko na rin alam kung anong posisyon ang gagawin ko sa higaan. Tinawag nang ng mga kasama ko si Mama. Sabi nila ay subukan ko daw na magpalaway kay Loloy. Hindi ako naniniwala noong una. Mas tiniis ko pa ang sakit kaysa magpalaway kay Loloy. Isang gabi ako sa ospital. Halos nagdidelirio na ako sa sakit. Ini-injectionan na rin ako para sa pain reliever. Pero hindi umiepekto. Hindi pa rin lumalabas ang test na ginawa sa akin. At kahit nakapikit ako ay nakikita ko pa rin ang mukha ng lalaking yon. Hindi ako makatulog. Iniwan muna ako sandali ni Mama para tanungin kung ano ang resulta ng test na ginawa sa akin. Sa bintana sa tabi ng kama ko ay nakita kong nakasilip si Loloy. Nakangisi pa sa akin. Hindi ko naman alam kung dahil ba sa sobrang sakit ng tiyan ko, kaya kung ano-ano ang nakikita ko. Nang bumalik si Mama sa kwarto ko ay napansin ni Mama na parang naninigas na ako at may itinuturo sa bintana. Pagtapos daw nun ay biglang tumirik ang mata ko. Kaya tinawag na ni Mama ang doktor, pero binigyan na ako ng gamot ay ganun pa rin. Wala din nakita sa mga test na ginawa sa akin. Kaya tinext ni Mama ang kasama ko kanina at naikwento niya nga ang tungkol kay Loloy. Kaya umuwi muna si Mama sa bahay at pinakuluan ang damit na suot ko nang magsayaw kami at pinainom sa akin. Hindi ko masikmura ang lasa kaya ang iba ay naisuka ko. Pagtapos nun ay medyo gumaan na ang pakiramdam ko. At kinabukasan nga ay nakauwi na kami at dinala naman ako sa albularyo. Tama nga, nausog ako ni Loloy. Kaya nang maayos na si Loloy ay pinakiusapan ni Mama na lawayan ako at maya-maya lang ay gumanda na ang pakiramdam ko. Humingi din ako ng pasensya at sinabihan din ako ni Mama na bawasan ko ang pagiging suplada sa ibang tao. Kamusta po mga kabasta? Tawagin niyo na lang po akong Daleng. Taga rito po ako sa pinakadulong bahagi ng Cavite. Bilang isang matagal ng taga-subaybay ng inyong channel, ay gusto ko rin po sanang makapagbahagi ng natatangi kong karanasan. Tungkol po ito sa kababalaghang naranasan namin ng kaibigan kong si Matel sa isang piyestahan. Kakagraduate lang namin ng high school noon. Bakasyon na at panahon ng piyestahan kaya naman sobrang excited kami. Iisang barangay lang naman ang inuuwian namin ni Matel. Pero tapos na ang fiesta sa lugar namin. Kaya sa katabing barangay kami makikipiesta. Kasi uso pa ang mga peryahan noon at sa kanila mas malawak ang mga bakanteng lote. Kaya doon lagi nagtatayo ng perya. Nagkasundo kami ni Matel na maagang pupunta dahil hanggang alas 9 lang kami pinapayagan ng magulang namin. Medyo bitin yun sa dami ng gusto naming pasukin at sakyan na rides. Pero okay na rin yun kesa naman hindi kami payagan. Alas 7 nang sunduin ako ni Matel sa bahay. Naglakad na lang kami papunta doon kahit malayo-layo din yun. Marami rin kasi kaming makakasabay na naglalakad papunta doon. Pagpasok pa lang namin sa bungad ng peryahan ay namanghana kami sa dami ng magaganda at mga bagong attractions. Nagaya din nila ang mga nasa modernong carnival sa Maynila. Nag-ikot muna kami ni Matel at pinusog ang mata namin sa nagagandahan at makukulay na rides. Habang naglilibot kami ay naagaw ang pansin ko ng
Isang kubol na nasa sulok at dulong bahagi ng perya. Hindi ko alam kung parte ba siya ng peryahan kasi ay madilim na sa bahaging yon at parang wala namang tao. Pero may dalawang ilaw na pula na kumukurap-kurap. Nang titigan kong mabuti ay namilog ang mata ko dahil tila isang horror house pala yon dahil sa disenyong higanting bungo na nakasaklob sa pinakabubong ng kubol. At yung dalawang ilaw ay ang mata pala nito. Na-excite ako at tinuro ko yun kay Matel. Natuwa naman siya at agad akong inaya doon. Pero habang palapit kami ay nagduda kami kung nag-ooperate ba talaga yon dahil wala naman kaming nakitang mga tao. Huminto kami sa gitna at nagpalingalinga nang may lumabas na isang lalaki mula doon. Nakasuot ito ng costume na mala Freddy Krueger at kinakawayan kami. Nang makapagbayad ay pumasok na kami sa loob pero halo ang excitement at kaba namin dahil mas creepy pala sa malapitan ang horror house na yon. May mangilan-ngilan kaming nakitang tao sa bungad na nauna nang pumasok sa amin. Halata din yung kaba nila. Kung anong alinsangan sa labas ay siya namang lamig sa loob. Habang papasok ay nanunuot pa ang lamig sa katawan namin. Pero napansin naming medyo boring kasi nakakailang hakbang na kami ay wala pa kaming gaanong na-encounter na ikakasigaw namin sa gulat. Maliban sa mga nakikita naming nakasabit na kung ano-anong creature. Maya-maya ay narinig namin ang biglang pagtitilian ng mga nauna sa amin. Hindi namin sila natanaw pero nagsisigawan sila na parang takot na takot. Naghawak kami ng kamay ni Matel at kinakabahang naghanda. Pero biglang nawala na yung mga sigawan kaya nagkatinginan kami. Nasa bandang gitna na kami noon at medyo dumilim na ng gusto. Halos wala na kaming makita kaya tumigil kami sa paglakad. Tapos ay may nakita kaming usok sa harap namin na unti-unting kumakapal. Bago yun sa experience namin. May effects pa yun na kulay pulang ilaw kaya mas kita na yung usok. Tapos unti-unti ay may lumalabas na figura mula sa makapal na usok. Napahigpit ang hawak ko kay Matel. Kinakabahan na ako. Hanggang sa lumitaw na yung figura na yon. Bigla kaming napasigaw ng malakas dahil sa nakakapangilabot na itsura nito. Isang malaki at maitim na nilalang. Mahaba at buwaghag ang buhok at umiilaw sa dilim ang nanlilisik na mga mata. Lumikha ito ng nakakatakot na tunog na nagpatili uli sa amin ni Matel. Nang humakbang ito palapit sa amin ay napaatras kami. Ibang klase ng kaba ang bumalot sa amin noon dahil parang hindi na props o costume lang yon. Parang totoong halimaw na. Biglang sinunggaban noon si Matel at nang hilakbot ako nang makita kong lumabas ang mahaba niyang dila. Nagpipiglas si Matel sa takot at nasugatan siya ng matutulis itong kuko sa braso. Hindi nga props yon. Totoo nang halimaw yon. Sindak na nagsisigaw ako at humingi ng tulong habang pilit kong hinihila si Matel sa pagkakahawak ng halimaw. Nagawang makawala ni Matel at tinakbo namin ang pinanggalingan naming entrance. Hinarang kami sa bungad nung lalaking pinagbayaran namin pero magkatulong namin siyang tinulak ni Matel. Nang makalabas ay tumakbo kami patungo sa karamihan ng tao. Hinihingal na nilingon namin yung pinanggalingan namin. Pero ganoon na lang ang pagkabigla namin ni Matel nang wala na kaming makitang horror house doon. Na walang parang bula sa kinatatayuan niya. Ako po si Maricel. Ibabahagi ko lang po ang nakakatakot na naging karanasan namin ng ate kong si Alona.
Nangyari noon pong taong 2015 pa. Kapistahan sa bayan namin noon. Sa Aklan nga pala kami nakatira. Uso din sa amin ang naghahanda talaga pag fiesta. Marami kasing dumadayo kahit hindi mga kakilala. Kaya talagang naghahanda sila mama ng marami. Tuwing fiesta sa amin ay hindi nawawala ang mga tiyangge sa plaza na talagang dinarayo ng kabilang lugar dahil bagsak ang mga presyo dito. Meron ding mga palaro, katulad na lang ng color game. May mga natitinda din ng mga street foods na kung ano-ano. At ang talagang dinarayo ng mga kabataan ay ang peryahan. Marami din kasing mga rides dito tulad ng horror train, Ferris wheel at caterpillar. Isa din kami ng ate ko na excited kapag fiesta dahil sa mga iba't ibang aktibidad na ginagawa. Hindi namin pinapalampas kung ano man ang meron sa plaza. Pero hindi namin inaasahan na pag-uwi namin isang gabi ay mababalot kami ng kilabot. Inaya ako ni Ate Alona na magpunta kami sa night market. Isinama ko ang best friend kong si Debbie dahil kasama niya din ang kaibigan niya. Bumili muna kami ng pagkain dahil hindi pa kami naghahapunan ng oras na yon. Pagtapos noon ay nagpunta kami sa peryahan. Naglaro sa color game at sumakay sa caterpillar. Naglaro din kami saglit ng bingo. Tapos ay nag-aya ang kaibigan ni Ate Alona na sumakay sa Ferris wheel. Libre daw niya kaya sumama na din kami. Naunang sumakay sina ate at ang kaibigan niya. Pagkatapos ay kami ng dalawa ni Debbie. Inantay munang mapuno iyon bago umandar. Mataas ang Ferris wheel, tanaw ang buong bayan. Habang tumataas na ang Ferris wheel ay tinatanaw ko ang langit. Maliwanag at bilog din kasi ang buwan. Malapit na kami sa itaas ni Debbie nang bigla niya akong kalabitin. Nilingon ko naman agad siya at tinanong, pero imbes na magsalita ay itinuro niya sina Ate Alona sa medyo babang bahagi ng Ferris wheel. Nang tinitigan ko mabuti ang kinaroroonan nila Ate Alona ay namutla ako. Dalawa lang kasi talaga ang pwede sa loob ng Ferris wheel, pero nagtaka ako dahil 3 na sila doon. May katabi pa si Ate Alona na isang babae na mahaba ang buhok. Nakatalikod iyon nang makita ko pero ang sabi ni Debbie ay wala daw yung muka. Kaya hindi siya makapag-focus sa paligid dahil simula nang makita niya ang babae ay natakot na siyang tumingin. Takot na takot po kaming magkaibigan nun hanggang sa huminto na ang Ferris wheel at makababa na kami. Nauna sina Ate Alona na buwaba noon at inantay na lang nila kami. Nawala na din po ang babaeng katabi ni Ate Alona. Paglapit namin kay ate ay sinabi namin iyon sa kanila. Noong una ay hindi sila naniniwala. Pero nung nagsalita din si Debbie na wala nga yung muka ay kinilibutan na rin sila. Kaya nag-aya na sina Ate Alona na umuwi na kami dahil baka masamang pangitain daw yon. Hanggang sa makauwi na kami ay hindi pa rin mawala sa isip ko ang itsura ng babaeng katabi ni Ate Alona sa Ferris wheel. Kinuwento ko yon kay mama. Doon din namin nalaman na may namatay palang babae doon sa Ferris wheel. Mag-asawa pa lang daw sila mama at papa noon nang nabalitaan nilang may tumalon na babae sa Ferris wheel at pataob na bumagsak sa lupa. Na-depress daw iyon nang makunan siya at iwanan ng asawa. Saktong fiesta daw iyon nang tumalon siya sa Ferris wheel. Kaya pinatigil muna pansamantala ang peryahan. Ibinalik na lang daw ng mga ilang taon na rin ang lumipas. Kaya siguro walang muka ang babaeng iyon dahil pataob na bumagsak sa lupa. Tuwing fiesta daw ay nagpapakita talaga yon at natsyempo naman na kami ang sumakay doon at nakakita. Sana sa isang taon ay
hindi na magpakita ulit ang babae sa Ferris wheel dahil hindi namin ma-enjoy yon kapag natakot na naman kami. Ganun lagi ang hiling ko dahil parang nagkapobe na ako sa pagsakay doon. Baka kasi makita na naman namin siya. Magandang araw po sa lahat ng mga listeners ng inyong channel. Via po ang pangalan ko. Ito pong karanasan ko na i-share sa inyo ay nangyari noong nasa college pa ako at nagdo-dorm sa Maynila. Mga 5 taon na rin po ang nakakaraan. Tungkol po ito sa kakatuwang pangyayari na na-experience ko noong umuwi ako sa probinsya namin sa Batangas. Fiesta po yun. At taon-taon ay hindi pwedeng hindi kami uuwing magpipinsan doon. Masaya po kasi ang fiesta namin at maraming kaganapan. Pero masigit po doon ang kasiyahan namin kapag magkakasama kaming pamilya sa mismong araw ng fiesta. Kasi po ay birthday din yun ng pinakamamahal naming lola na si Lola Meli. Nanay po siya ni Mama at parang reunion na rin po yun ng pamilya namin kaya espesyal po talaga sa amin ang fiesta. Pero taliwas sa mga nagdaang fiesta nung taon na yon. Bagamat sabik din naman akong makauwi may bigat at lungkot sa puso ko dahil alam kong wala ng Lola Meli na sasalubong sa akin sa gate. Wala na po kasi ang lola ko. Namatay siya ilang buwan matapos ang huling fiesta na kompleto kaming lahat. Ganun pa man ay pinilit pa rin naming maging masaya para sa mga magulang namin at para din sa isa't isa dahil iyon ang gusto ng lola. Kagaya ng dati, may videoke at sayawan, may mga palaro at marami pa rin nakahain sa mesa. Pero wala na ang partikular na pagkaing paborito ko. Yung ubi halaya ni Lola Meli na hinahanap-hanap ko. Natatandaan ko kasi na noong bata ako, lagi akong malungkot. Lagi akong umiiyak kasi binubuli ako sa school. Bisperas ng fiesta nun, umuwi akong masama ang loob dahil sinaktan ako ng kalaro ko. Inamo ako ni Lola tapos sabi niya, lulutuan niya ako ng masarap na ubi halaya. Pinapanood ko pa noon ang paggawa niya. Mabusisi at mahirap pero parang napakadali lang para kay Lola. Sarap na sarap ako doon. Parang gumaan yung pakiramdam ko at mula noon, yun na yung naging comfort food ko. Pero ayoko ng iba. Wala akong ibang kinakain na ganun kundi ang gawa lang ni Lola Meli ko. Kaya nung fiesta na yon, kunti lang ang nakain ko. Yun lang ding ilang putahe na si Mama naman ang nagluto. Wala ding nangahas sa kanilang magkakapatid na gumawa dahil walang makakuha ng luto ni Lola. Kaya lalong bumigat ang pakiramdam ko at lalo kong na-miss si Lola. Nung gabing yon bandang 11:00, nagpapahinga na ang lahat. Nakaramdam ako ng gutom kaya pumunta ako sa kusina. Pagbukas ko ng ref ay bumungad sa akin ang isang pamilyar na Tupperware. Naaalala ko na doon sa espesyal na lalagyan na iyon, inilalagay ni Lola ang halaya na nakabukod sa lahat at para lang sa akin kasi ako daw ang espesyal at pinakapaborito niya sa lahat ng apo. Na-curious lang ako kung anong laman nun kaya kinuha ko at binuksan. At laking gulat ko nang makita kong ubi halaya ang laman nun. Sa buong maghapon ay wala akong nakitang ganoon na nakahain sa mesa. At sabi nga ni Mama ay hindi sila gumawa o bumili. Kaya saan galing yon? Wala pang kabawas-bawas yon at sa kulay at texture ay parang kagaya ng pagkagawa ni Lola. Natakam ako kaya kumuha ako ng kutsara at tinikman iyon. Natigilan ako sa pagsubo. Sinundan ko agad ng isa pa
at nanamnam kong mabuti. Hindi ako maaaring magkamali. Ganoong-ganoon ang lasa ng ubi halaya ng Lola Meli. Kinilabutan ako at hindi ko maiwasang mapaiyak. Napabulong ako sa hangin at tinanong ko si Lola kung nandoon ba siya at kung siya ang gumawa nun. Malamig na hangin na may kasamang amoy ng kandila at bulaklak ang naging sagot sa tanong ko. Tapos ay naramdaman ko ang bahagyang paggalaw ng tenga ko na parang may kumiliti. Agad gumapang ang kiliti at kilabot sa katawan ko. Ganoon ang ginagawa ni Lola sa akin kapag kino-comfort niya ako. Kinikiliti niya ako sa tenga. Nagtataasan lang ang balahibo ko pero hindi ko magawang matakot. Muli akong bumulong sa hangin at binati ko siya ng Happy Fiesta at Happy Birthday. Hindi ko na malayan na halos maubos ko na pala ang laman ng Tupperware. Kinabukasan tinanong ko si Mama at yung mga tao sa bahay kung saan galing yon. Gulat na gulat sila Mama at sumusumpa silang hindi nila alam kung saan galing ang halaya na yon. At maging siya ay nakilala rin ang nag-iisang lasa ng luto ni Lola. Kinikilabutan man ay nagawa pang magbiro ni Papa na ang lakas ko daw talaga sa lola ko dahil bumalik pa siya nung fiesta na yon para lang ipagluto ako ng ubi halaya.